Isang leader na tapat, Konsikap Mori, may puso't malasakit. Tapat na serbisyo ang kanyang adhikain. Para sa bayan, kanyang iniaalay. Konsikap Mori, Konsikap Mori, tapat na serbisyo para sa'yo kami. Sa Las Piñas, kami nagkakaisa. Sa ilalim ng iyong liderato, kami lumalago. Bilang Presidente ng Liga ng mga Barangay sa Las Piñas at siyempre isa sa mga city councilor ng ating bayan ng Las Piñas. Walang iba kundi si Mr. Jose Mauricio pinag-iisa ang Romel barangay para sa progreso, kanyang pinapangunahan. Konsikap Mori, Konsikap Mori, tapat na serbisyo para sa'yo kami. Sa Las Piñas, kami nagkakaisa. Ako po ay talaga Sa ilalim ng iyong liderato, kami lumalago. lahat po kayo ang mga hawas Sa bawat proyekto ay lagi pong nakasuot at lagi pong tumatating kahit kung beses na niyataw ay kabihan nandyan po kayo. Kaya maraming salamat po. tapat na serbisyo ang aming gabay. Kakaisang barangay tungo sa Para sa kalinisan, bayan, layunan, kami kapayapaan, natutulungan. alam niyo ba, kahit saan ako magpunta, pinagkakaroon ko talaga sa iyo. Yan po ang totoo. Konsikap Ako ay nakakiti. Pinagmamasahin ko talaga kayo dahil sinasabi ko dito talaga. Yung team na yan, tamang-tama na. Tayo po ay nagkakaisa talaga. kami Tayo po ay nagkakaisa. mayroong kalinisan, kaayusan, kabayaan, at kaunlaran dito sa ating Kami barangay. lumalago. Kaya maraming salamat po sa inyo. Alam nyo, itong proba na to, actually, nire-require lang ito talaga ng DSS. Pero para sa amin, yung nire-report namin dito, hindi naman namin kailangan report yun eh. Kaya ako po ay nagpapasalamat dito sa mga aking kagawad, sa lahat po ng staff, sa lahat ng tao sa barangay, pati po kayo, dahil talaga po tayo ay nagkakaisa. Siyempre po, pasasalamatan ko po ang aking mga kagawad. Una po, nandiyan po si Kagawad Romy Bautista po. Maraming ano yan eh, maraming politing hawak yun eh. Pero anuhin na natin, mamaya magsasalita sila. Si Kagawad Raisa Rivera. Si Kagawad Josie Cosa. Si Kagawad Rudy Trinidad. Alam mo ito, tayo ka na sana eh. Nabalingin lang ako. At siyempre, si Kagawad Grace Arogato. Alam nyo, first semester, actually pag first semester, wala pa tayong masyadong nagagawa. Dahil po ang budget natin ay hindi po dyan po na-aaprubahan pa. Pero ganun pa man po, ang Pamplona 3 po, kaya budget po wala. Nagagawa po namin lahat ng aming mga trabaho. Lahat po ng mga proyekto dito na ibibigay din po natin. Una po, yung pagdating sa peace and order. Ang peace and order po natin ay nakabantay 24/7 sa ating nasasakupan upang mapanatili po ang kapayapaan, kaayusan,
ng ating lugar, katulong po ang ating mga pulis. Sila po ang nauna sa pagresponde sa mga insidente. Tinutulungan po ang mga tao kapag may away, may aksidente o may emergency. Sila rin po ang nagpapatrolya o nagpapantay upang masigurong ligtas ang lugar, lalo na po sa gabi. Pinatutupad din po yung curfew, lalo na sa mga kabataan, upang maiwasan ang gulo sa atin. Tayo po ang nagbabantay sa mga eskwela, ang barangay po. Alam niyo, halos lahat ng trabaho na yata ng local ay ibinabasa sa barangay. Tayo rin po ang nagkocontrol ng mga traffic, sila po ang taken order. Nagbabantay po sa mga park, sa mga palengke, sa paaralan, iba pang lugar na madalas puntahan ng maraming tao upang maging ayos, nadala yung sasakyan at tao at upang maiwasan ang aksidente at kaguluhan sa kalsada. Patuloy pa rin po yung mga pagkaklank ng mga sasakyan. Nagkaroon po tayo ng 100 sasakyan na nag-clamp. Kung kami po ay nag-umpisa, pinatupad na po namin yung clamp, pag-clamp ng sasakyan. Hanggang ngayon po, ay pinatutupad pa rin natin yan. So, ibig sabihin, yung mga tao tuloy-tuloy pa rin. Sana ay maging disiplinado na tayo sa ating mga... Alam ko naman yung mga taga-Pamplona dress, usually mga taga-iba, diba? Sa mga motorsiklo po na naklap natin, nagkaroon po tayo ng 180. Sa mga blatter, meron po tayong 200. Nandyan din po yung BDRRM natin. Katulad ng peace and order, ang BDRRM po ay hanggang tumulong 24/7. Nagbigay, babala, tumulong sa pagligtas at magbigay ng tulong sa mga tao bago, habang at pagkatapos ng tahunan. Tulad po ng sunog, bagyo at mga aksidente at iba pa. Sa atin naman po sa mga infrastructure, meron po tayong na-renovate na natin po. Ito po ang PDRRM natin. Ito po ay bagong renovate. Hindi lang po umabot yung aircon, pero ito na po ay kakapit na po siya. Ngayon, para po sa kaalaman ng lahat, ito po ay para sa inyo po. Para sa inyong lahat po ito. Kung kailangan nyo ng lugar na pagtatausan ng inyong meeting, ng inyong selebrasyon, o kung ano man, pwede po kayo dito, libre po yan. Para po sa inyo ito. Basta po i-schedule mo lang po. Kakaroon po ito ng aircon, 4 na aircon, at meron na siyang sarili ng sound system na hindi na mo tinatanggal dito, at magkakaroon din ng monitor na kalagyan. Kanina, ang dami ko naman kausap, may schedule na. Opo. May schedule na tayo. Anyway, first come first. Nahati po sa dalawang programa. Una, ang General Administration, diyan pumapasok yung ating personal services na 21,704,393 pesos and 10 centavos. Yung personal services po, dito pumapasok yung mga pinangsasahod natin sa mga ating mga staff na gumagawa sa ating mga barangay. For our maintenance and other operating expenses, total of 12,869,556 pesos at 88 centavos. Dito papasok yung mga office supply natin, yung mga ginagamit natin sa mga barangay. So, nagkaroon din tayo ng bank charges na 5,000 pesos and capital outlay na 1,607,435 pesos and 6 centavos. Sa capital outlay, ito yung sinasabi ni Cap na palalagyan ni Cap ng aircon, yung aircon building na to, then magkakaroon ng monitor at iba pa po. So, for sangguniang kabataan, budget po nila is 5,970,675 pesos and 90 centavos. Monitor and implementation
at mga programs funded ng budget ang mga pag-apaw ng tourist sa trade. Ayan po sila, makikita niyo po ang ginagawa nila. Ito. Sila po ang pati sa tuwing niya mga engineer before and after. Ayan. So, si Ma'am Susan po ang nag-number 1. At dahil doon, siya rin po ang lumaban sa national, sa buong Pilipinas. Pero sabi nga, tulad na sabi ni Gab, si Ma'am Susan, nag-top 3 po siya. Hindi po siya, sadly, hindi siya naging number 1. Pero okay na din po ang top 3. Very proud po kami kay Ma'am Susan. For undernourished children. 50 na mga bata po. Ito po ay ginanap sa Manuela 40. Kaya nagpapasalamat rin po ako sa mga officers ng 40 at pinasikaso niyo po sila. Ito po ay sponsored ng NGO na more than 90% po kami ngayon total. So maraming salamat po. Ngayon naman po, tawagin naman po natin sa education and information. Walang iba si Kagawa Ray Salonga. Graduation, ano po, dito sa Las Piñas, ay dito ginaganap sa Verdang. Baka kayo po ay pamilyar. Siyempre, ang welcome remarks lagi pong ibinibigay sa Pamplona Press. At ako po lagi ang pinapadala ni Kapitan. Pwede po na livelihood, nais ko po i-report sa inyo na nagkaroon po tayo ng mga graduates ng unang-una po sa bilang kagawad. 12 po silang nag-graduate po ng dressmaking. Hopefully, dito sa Barangay Assembly, baka po kayo may mga kakilala, kamag-anak, pamangkin, apo, na gustong mag-aral ng housekeeping. Pupunta sila ng Laguna para mag-organize. Hindi na po sumama dahil gusto ko pong humabol dito para po sa haba po ng aking i-report. Alam nyo, sa Kagandaang Palad, wala ako talagang may report. Kasi malinis po ang record ng ating barangay. Oy. Yan po ang pinakamagandang report na gagawin ko. By the way, my sequence of presentation are as follows. Leadership recommendation against illegal drugs, community, CDDRP for moderate risk, kids and PBM, campaign against illegal drugs, regular patrolling, establishment, visitation, bantay eskwela, arrested person, with lumping and road clearing. So under the Barangay and Drug Abuse Council, we have the following. Magandang araw po sa ating lahat, sa aking mga kapwa, lingkod bayan, mga opisyal ng barangay, konsikap, kapromi, mga council, mga gawad, regarding ambulance operation. Mula pong November 25, huling SOPA reporting, hanggang Marso 2026, ang ating pong ambulance operation ay patuloy na nagsisilbi sa ating komunidad ng may dedikasyon at malasakit. Sa loob ng panahon ito, nakapagdala tayo ng upuang 688 na responder. 559 po dito ang empleyado. Month of January 2026, wala pa po kasi kami, nakapagpasa na po kami ng budget. Pero hinihintay na lang po namin yung approval ng budget namin within this April po sana ma-approve na po siya. And from the February 26, nagkaroon ng bata lang po, nagkaroon sila ng one-day leave. And then yung SK Summer
kick-off natin, nag-start na po siya. Ngayon po, so sa educational po, nagpalista po yung mga, sa online po nagpalista po yung mga ating kabataan. And then, tatlong ano po yan siya, Latin and then word pa. Regarding gender sensitivity training. Women's Right Policy in Barangay Casile, Laguna, with Saida de Escuela de ILT, LTO6 as our speaker. Our department also submits monthly report, the number of cases to the ILT and to MTC, the Metropolitan Trial Court. From October 25 to March 2026, we handled 163 cases, 61 of these were settled through mediation, 23 were conciliated, a total of 84 solved cases. We issued a total of 36. Yan, Kapitan Monica, magandang hapon. At saka sa mga dito, mga kalukol ko. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Cecil Ingania, Vice President po ng Senior Citizen. At ang aming pong ibihan po ni Bobby Carino, hindi po siya makarating dahil may priority po siyang commitment ngayon. So, ngayon po, ibibigay ko po sa inyo ang update sa senior citizen ng mga viewers ng social pension. Kung sino man po ditong senior na kukuha ng social pension po, ngayong buwan ng March o kaya ngayong April, kailangan po ang isubmit nyo ay national ID. Hindi na po yung senior citizen. So kaya po mag-register na po kayo sa Napakaganda mo naman ngayon. Sa lahat, magandang hapon po sa ating lahat. Binabati ko po pala ng magandang hapon ng ating mahal na kapitan sa Monteguera at ang kanyang mga kagawad. At sa ating mga panauhin ngayon, maraming salamat po at dumalo po kami lahat. Ang registered number natin po ng person with disability dito sa Barangay Pamplona 3 ay 1,229. Kahigit lang 1,000 ang mga hindi pa naka-registered. Ang hindi naka-renew. Kaya po, kaunti lang. Pinatanggal po sa CP ang mga hindi naka-renew. Kaya po, kaunti na po yung ating members ngayon. Ang pagka-akala po ay nasa more or less 3,000 na po ang person with disability. Pero natatakal po yung mga hindi na-renew. Hindi po. Activity report natin ng 2025-2026. Sa Pamplona 3, may isang leader na tapat. Konsikap Mori, may puso't malasakit. Tapat na serbisyo ang kanyang adhikain. Para sa bayan, kanyang iniaalay. Konsikap Mori, tapat na serbisyo para sa'yo kami. Sa Las Piñas, kami nagkakaisa. Sa ilalim ng iyong liderato, kami lumalago. Bilang presidente